Malayo-layo mga lodi yung biyahe namin. Kaya kung napansin nyo mga lods na ang paligid dito ay puro palay. Sa Negros kasi mga lods, yung kadalasan yung nakita sa aking pag-vlog ay puro mga tubo. So magkaiba ang region dito mga lods, dito sa Roxas Iloilo. Ang hanapbuhay naman dito ng mga taong lods ay mga palayan. Kaya dito sa madaling salita mga lods, yung pag-harvest na dito hindi talaga mahirap. Kasi dati yung mano-mano, ginagarab kung tawagin doon sa kinamay. Kaya ngayon may pumapasok na dito na bagong teknolohiya ng pag-harvest. Ang tinatawag nito ay harvester. So makikita natin yun mamaya mga lods kung paano ang proseso, dahil first time ko rin na makita yung harvester na yan. Diba mga lodi, kung napansin nyo napakalawak at saka berding yung dahon ng palay mga lods. Dinadirect na lang nila to. Pero doon sa amin mga lods, sa probinsya, sa Negros, meron namang nagpapalay doon pero hindi ganito. Minamano-mano na lang nilang itatanim sa kamay nila. Kaya dito ay pabilisan. Yung tinatawag nilang sabuag. Sabuag ang tawag dito, kaya mabilis. Kasi sa sobrang lawak. Tingnan mo mga lods, siguro nasa higit mga 10 hectares o higit pa doon. Napakalawak talaga mga lodi dito sa lugar ng Roxas Iloilo. Yan mga lods, nabibilad na sila ng palay. Dito kasi sa kanila mga lodi, walang kahirap-hirap dito sa tubig. Kahit nga yung tag-init or may season talaga na tuyo na yung lupa, sa kanila dito makapagpatuloy sila sa kanilang pagtatanim ng palay ay dahil nga meron silang supply na tubig, yung nagkanggaling talaga sa ditong tinatawag na irrigation. Kaya nga kahit nga tag-init mga lodi, diretso yung pagtatanim nila ng palay dahil meron silang tubig na kinukuhaan na supply. Di ba mga laso, napakalawak. So season ngayon na Marso. So dapat yung Marso tag-init na yan. Pero tingnan mo mga lods, napakaganda talaga ng kanilang pagtatanim dito ng palay diretso. Kaya dapat ito yung tutukan ng gobyerno talaga, na bigyan sila ng sapat ng supply, lalo na doon sa mga mahirap na wala talagang financial na igagasto sa kanilang mga palayan, tulad yan sa pagbili ng binhi or abono. So meron namang mga programa mga lods na na yung gobyerno nagbibigay ng binhi para itatanim. So may mga proseso yan. Kung halimbawa 2 sako yung hinihingi mo, so parang may balik siguro yung mga lods na 1 sako naman, parang ganun lang, parang saulian mo lang sila sa kanilang binibigay o pinapahiram. Tapos dapat mayroong talagang ito may harvestin naman mga lods. Sa'yo totol? So ang sinamahan ko yung si utol ko mga lods, ang kanyang harvestin pala ito, bago pa ito. So siguro nasa mga pa to, mga 3 months to? 2 buwan. Dalawang buwan. So ito 3 months. Oh, sobra. Higit na. Higit na. Ito harvestin ngayon. Harvest natin. So mga lods, ang palayan niya mula doon hanggang doon sa may nag-harvest, at saka ito yung nagba-brownish na, ito na yung harvestin ngayon. So wala nang problema mga lods pagdating doon sa tao, kung kukuha ka pa ng taong babayaran mo para nga mag-harvest. Dahil nga kung napansin nyo mga lods, yung sa dulo mga lods, yung gumagalaw-galaw doon so harvester yon. Dito na ngayon mag-harvest. Siguro yung isang hilera, o tawag sa amin isang kahon, siguro kukuha to ng Hanggang doon 150 saks. kasako. Mga lods, ay mula dito kakita mo yung yung hindi pa kasama yung bago, mula doon hanggang doon sa pinakadulo niya mga idol, papunta doon, kukuha daw siya ng 150 kasako. So hindi pa yan bigas mga lodi, processing pa yan, ipapagiling pa nila yan. So dito talaga mga lods, wala talagang gutom, lalo na kung sapat lang talaga ang supply sa tubig, kasi nga diretso yung pagtatanim nila ng palay. So dito sa lugar ng Iloilo, sa napuntahan ko ngayon, dito talaga ang pinakamalaking taniman talaga ng palay.
So doon naman sa mga ano, sa mga wala namang supply na ano, walang supply na binhi. So pwede naman kayo lalapit sa ano, sa City Hall o sa gobyerno na para nga makapagtanim, makakahingi ng supply lalo na doon sa pagbili ng ano, abono. So, ang mangyayari pala nito mga lods, ang pipiliin na pala ngayon ng harvester yung nagkukulay brownish na tulad nito. Yan, pero yung nakikita mo mga lods na may naiiwan siya na parang may dilaw pa na dahon, tsaka yung bunga niya ay hindi pa siya masyadong brownish. Paiwan yan. Iiwan pala to. Kaya, Kasi kung ibilad to siya mga lods tapos gawan siya ng bigas, madudurog ito. Iba talaga siya mga lods na nagbo-brownish na talaga yung yan tulad niya yung mga butil-butil niya oh. So sabi niya iiwan daw ito hanggang doon. Hanggang doon iiwan muna yan yung kulay nagi-green pa. Kung napansin niyo may green pa, pero nung pagdating doon sa nagbo-brownish na yun na talaga ang tama talagang proseso sa pag-harvest. Kasi sayang naman talaga mga lods kung halimbawa harvestin to na parang nag-green pa. Pag nagiging bugas to, so parang na siyang ano, nadudurog. Iba talaga sa nagbo-brown kasi pag naibilad na to sa init, yun yan, titigas na yung butil niya. So masarap yung bagong giling. So mga lods, hanggang dito na lang yung pagbahagi ko ng aking video. Ay medyo ako na may nag-enjoy dito sa sa pinapasyalan ko. Napakalawak pala ito yung taniman. So hanggang dito na lang mga lods. Maraming salamat. Paki-share na lang sa video ko at paki-follow na lang sa page ko sa Jake Vlog. Bye bye.